Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako si Teresita. At mayroon akong kwento. Isang kwento na marahil ay pamilyar sa ilan sa inyo, lalo na sa ating mga ina na ibinigay ang lahat. Bago ko simulan ang lahat, gusto kong itanong sa inyo, ano ang pakiramdam na tawagin kang isang estranghero sa sarili mong pamamahay? Hindi, mas malala pa pala. Ano ang pakiramdam na tawagin kang katulong ng sarili mong anak? Oo, tama po ang narinig ninyo. Iyon ang salitang binitiwan ng kaisa-isa kong anak na si Marco sa mismong sala ng bahay na ako ang nagpagod at nagpundar. Ang hiyang iyon, ang hiyang naramdaman ko ng mga sandaling iyon, ay parang isang punyal na dahan-dahang tumusok sa puso ko. Nakatayo siya doon, sa tabi ng kanyang asawa na si Isabel, na may ngiti sa labi, isang ngiting mapanghamak. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Ang damit kong simple. Ang mga kamay kong may bakas ng paghahardin, at sa mga mata nila nakita ko ang lahat. Hindi na ako ang kanilang ina. Ako ay isang kasangkapan, isang abala, isang kasambahay sa kanilang mga mata. Ang pinakamasakit, sinabi niya iyon na para bang wala lang. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Ganoon na lamang pala kababa ang tingin nila sa akin. Ganoon na lamang kabilis makalimot ang isang anak sa salitang utang na loob, katulong. Paulit-ulit sa isip ko, katulong. Pero bago tayo dumating sa mapait na tagpong yon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Sa loob ng 37 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Kahit pa malayo ako, nagtrabaho ako bilang nurse sa abroad. Bawat sahod, bawat sentimo, ipinadadala ko sa Pilipinas. Tiniis ko ang lungkot, ang pag-iisa, ang mga Pasko at bagong taon na kayakap ko lang ay ang malamig na hangin ng ibang bansa. Para saan? Para sa kanya. Para kay Marco, pinag-aral ko siya sa magandang eskwelahan. Sinigurado kong hindi niya mararanasan ang hirap na dinanas ko. Ang kasal nila ni Isabel? Ako ang sumagot sa malaking bahagi. Ang down payment sa una nilang kondominium? Galing din sa ipon ko. Ibinigay ko ang lahat. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ngunit habang lumalaki siya at nagkakaroon ng sariling buhay, unti-unti, ako ay naging anino na lamang. Ang mga tawag ay dumalang. Ang mga mensahe, laging may kasamang pakiusap o pangangailangan. Walang pakialam kung kamusta na ako, kung malusog ba ako, o kung malungkot ba ako sa aking pag-iisa. Ang presensya ko ay naging isang obligasyon na lamang tuwing may okasyon. Isang muebles na kailangang isama sa picture para masabing kumpleto ang pamilya. Tiniis ko. Dahil ina ako. Dahil mahal ko siya. Hanggang sa dumating ang araw na nagretiro ako. Umuwi ako sa Pilipinas, dala ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko. Akala nila, ang perang iyon ay para pa rin sa kanila. Akala nila, ang matandang Teresita ay mauupo na lang sa isang tabi, maghihintay sa kanilang limos na atensyon at magiging convenient na tagapag-alaga ng kanilang magiging mga anak. Pero hindi nila alam. Mayroon akong lihim, isang lihim na yaman. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang bawat gabing walang tulog at bawat luhang pumatak, ay mayroon palang patutunguhan, isang pangarap na itinago ko sa aking puso. At ang pangarap na iyon, ang aking trump card, ay ang bahay na ito sa Tagaytay. Ang bahay na akala nila ay isang marangyang villa para sa kanilang bakasyon. Ang lugar na sinalakay nila, dala ang kanilang mga maleta na mayabang na nagsasabing doon na sila titira. Mali sila ng akala. Ang Teresita na inaakala nilang isang simpleng retirado at mahinang lola, ang pawn na pwede nilang basta-basta na lang isang tabi, ay may hawak palang alas. Hindi nila alam na ang bawat haligi ng bahay na ito ay itinayo hindi para sa kanila, kundi para sa mga taong tulad ko. Mga babaeng sinaktan, tinalikuran, at minahal ng mali. Kaya ko ito ikinukwento sa inyo ngayon, hindi para maghigante. Hindi. Tapos na ako dyan. Ito ay para bawiin ang aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Ito ay para magbigay ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi malilimutan ng anak at manugang ko hanggang sa kanilang pagtanda.
Isang leksyon na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi lisensya para sa pang-aabuso. Gusto nilang maging tahimik ako, gusto nilang mawala ako. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang aking tahanan. Babawiin ko ang aking boses, ang aking kapayapaan, at ang aking dangal. At sisiguraduhin kong ang kwentong ito ay maririnig ng lahat. Kaya samahan ninyo ako. Kung naranasan nyo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili nyong pamilya, paki-like at share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, saan kayo nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang tinig nating lahat. Kwentuhan mo ako. Nakinig ako sa inyo noon, ngayon, pakinggan ninyo naman ang aking kwento. Ang lahat ay nagsimula sa isang tahimik na hapon ng Sabado, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa sala. Bigla, may narinig akong ugong ng makina. Isang tunog na babago sa aking buhay, magpakailanman. Ang pag-ugong ng makina ng sasakyan ay unti-unting humina at napalitan ito ng isang matalim na katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa ugong kanina. Sa loob ng ilang saglit, walang gumalaw. Tila ba pati ang hangin sa Tagaytay ay nag-aabang. Pagkatapos, narinig ko ang marangyang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse. Hindi isa, kundi dalawa. At sumunod ang mga yapak sa graba, mga yapak na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Ang isa ay mabigat at sinusukat, bawat hakbang ay may bigat ng kayabangan. Isang paglakad na minana ng aking anak na si Marco mula sa kanyang ama. Ang isa naman ay matinis at mabilis. Ang tunog ng mamahaling takong ni Isabel na tumatama sa mga bato. Papalapit sila. Paparating na ang unos. Nang tumunog ang doorbell, ang malambing na himig nito na karaniwang nagbibigay ng pag-asa sa mga babaeng dumarating dito ay tila naging isang babala para sa akin. Huminga ako ng malalim. Inipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin, ang lakas na natutunan ko mula sa mga babaeng tinulungan ko, at binuksan ko ang pinto. At doon sila nakatayo. Si Marco, ang kaisa-isa kong anak, ay mas matangkad pa kaysa sa huli naming pagkikita. Ang kanyang damit ay plansyado at mamahalin, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay kasing lamig ng bakal. Walang kislap ng pagmamahal para sa isang inang matagal niyang hindi nakita. Sa tabi niya, si Isabel, ang kanyang asawa, ay parang isang manikang porselana na nabigyan ng buhay. Perpekto ang kanyang ayos mula sa kanyang buhok hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko. Ngunit ang kanyang kagandahan ay walang init. Malamig, kasing lamig ng mga mata ng asawa niya. "Hello, Ma," bati sa akin ni Marco. Ang salitang ma ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pormalidad lamang, isang salitang kailangan niyang sabihin pero hindi niya nararamdaman. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Isabel. Hindi niya ako tinawag na mama o nanay o kahit tita. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama ni Marco, ni minsan ay hindi niya ako tinawag sa ganoong paraan. Sa kanyang paningin, ako ay hindi pamilya. Ako ay si Teresita. "Teresita," sabi niya, at ang pangalan ko ay dumaan sa kanyang mga labi na may bahid ng pangmamata. "Nabalitaan naming bumili ka ng magandang bahay pahingahan dito sa Tagaytay," patuloy niya. At ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin kundi sa loob ng bahay. Sinusuri, kinikilatis, tinitimbang ang halaga. "Nandito kami para makitira sa'yo." Sandali siyang tumigil, tila pinipili ang tamang salita, at para makipag-ayos. Makipag-ayos. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Makipag-ayos? Pagkatapos ng 4 na taon ng halos pananahimik? Pagkatapos ng hindi mabilang na kaarawan kong kinalimutan, mga tawag na hindi sinagot, at mga mensaheng sineinlang? Ngayon na mayroon na akong sariling kapayapaan, ngayon sila gustong makipag-ayos? Bago pa man ako makapagproseso ng lahat, kumilos na sila. Pumasok sila sa aking pamamahay na para bang pag-aari nila ito. Walang paalam, walang pwede ba kaming pumasok? Si Marco ay pumasok sa loob, hila-hila ang 2 malalaking maleta na may mga pangalan ng mamahaling brand. Si Isabel naman ay dire-diretsyong nilagpasan ako. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig kong kahoy. Bawat tunog ay parang isang pagbilang.
Isang countdown patungo sa isang bagay na hindi ko pa alam kung ano. "Huwag kang tumunganga diyan, ma," sabi ni Marco na tila naiinis pa. "Tulungan mo kami sa mga gamit. Baka pinapabagal ka ng hangin dito sa bundok." Ang kanyang mga salita ay may halong biro, ngunit ang ilalim nito ay puro insulto. Automatiko akong tumabi, hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa pagkabigla. Pinanood ko silang maglakad sa aking munting pasilyo na para bang sila ang hari at reyna. Ang kanilang mga damit, ang kanilang amoy, ang kanilang aura ng pagiging may karapatan sa lahat ng bagay. Lahat ng iyon ay hindi nababagay sa simpleng tahanang ito. Sila ay parang mga lobo sa hardin ng mga bulaklak. Nakita ko kung paano nilibot ng mga mata ni Isabel ang bawat sulok. Ang mga kurtina kong simple. Ang mga muebles na galing sa segunda mano pero inalagaan. Ang mga bulaklak na pinitas ko lang sa hardin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Isang senyales ng hindi pagsang-ayon. Alam ko ang iniisip niya. Masyadong simple, masyadong mura. Hindi naaayon sa estado na gusto nilang ipakita. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa puso ng aking tahanan. Ang sala, ang lugar kung saan kami nagkukuwentuhan. Ang lugar kung saan umiiyak ang mga bagong dating at natututong tumawa muli. Habang papalapit sila doon, lalong bumibigat ang aking dibdib. Mayroon akong pakiramdam na sa pagpasok nila sa lugar na iyon, isang bagay ang mababasag. At hindi ko alam kung kaya ko pa itong buuin muli. Ang mga mata ni Marco ay humiwalay mula sa pader ng mga litrato at bumaling sa akin. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng hinala. Ang lamig sa kanyang mga mata ay naging kasing talim ng yelo. "Ma," tanong niya, at ang bawat pantig ng kanyang salita ay mabigat, na para bang nahihirapan siyang bigkasin ito. Sino ang mga taong ito? Pumasok ako sa sala, humakbang palapit sa kanila. Sa bawat paghakbang ko, nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo, ang pagtuwid ng aking likod. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sa kanilang presensya, hindi ako nakaramdam ng pagiging maliit. Ako ay nasa aking teritoryo, nasa aking kanlungan, napapaligiran ng ebidensya ng buhay na binuo ko nang wala sila. Sila ang aking mga anak na babae, simpleng sagot ko. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang hamon. Isang katotohanang hindi nila matatakasan. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Marco. Ang perpektong kilay ni Isabel ay nagsalubong na parang dalawang espadang nagbabanta. "Mga anak na babae," ulit ni Marco, at ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, puno ng galit at hindi paniniwala. "Anong pinagsasabi mo dyan? Ako lang ang anak mo." Tinitigan ko siya. Tinitigan ko siya ng malalim, hinahanap ang anino ng batang lalaki na minsan kong kinarga, inalagaan noong siya'y may lagnat at pinatahan sa gitna ng kanyang mga bangungot. Ngunit wala na siya roon. Ang kaharap ko ay isang estranghero na suot ang kanyang mukha. Isang lalaki na sa loob ng 34 na taon ng kanyang buhay ay hindi kailanman tumingin sa akin ng may pagmamahal at pasasalamat na nakikita ko sa mga mata ng mga babae sa pader. "Anak kita," sabi ko ng mahinahon. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng maraming taon ng sakit. "Oo, pero matagal ka nang hindi naging anak sa akin." Narinig ko ang malalim at pigil na paghinga ni Isabel. Humarap siya sa akin, ang kanyang pulang labi ay isang manipis na linya ng galit. "How dare you?" singhal niya. Ang kanyang boses ay matinis at nanggagalaiti. "Paano mo nagagawang palitan ang sarili mong pamilya ng mga estrangherong ito?" Ngunit hindi na ako sa kanya nakikinig. Muli akong tumingin sa pader, sa lahat ng magagandang mukha na iyon, at naalala ko kung bakit ako napunta rito. Kung bakit ko iniwan ang lahat para magtayo ng bago. Pumunta ako rito para iligtas ang aking sarili. At sa proseso, natutunan kong iligtas ang iba. Ang mga taong ito, na tinawag niyang estranghero, ay mas nakakakilala sa akin kaysa sa sarili kong anak. Sila ang nakakita sa aking mga luha, nakarinig sa aking mga pangarap, at nagdiwang sa aking maliliit na tagumpay.
Sila. Hindi sina Marco at Isabel. Sa tingin ko, sabi ko, muling ibinalik ang aking atensyon sa kanila. Kailangan nating mag-usap. Isang katahimikang nakakabingi ang bumalot sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagtiktak ng lumang orasan sa sulok. Isang tunog na tila nagbibilang sa mga huling sandali ng aming pagkukunwari. Mag-usap tungkol saan? Basag ni Isabel sa katahimikan, ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. Tungkol sa kung paano mo binalewala ang tunay mong pamilya habang naglalaro ka ng bahay-bahayan dito? Ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong lakas. Ang tunay kong pamilya, inulit ko ang kanyang mga salita, nilalasap ang pait nito. Tumingin ako ng diretso kay Marco. Sabihin mo sa akin, anak, kailan ka huling tumawag, hindi dahil may kailangan ka, hindi dahil Pasko o may okasyon, kundi dahil gusto mo lang marinig ang boses ng nanay mo? Ang panga ni Marco ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin. Walang sagot, dahil alam naming pareho ang katotohanan. Walang ganong tawag na nangyari sa loob ng maraming taon. Wala akong oras para sa emosyonal na manipulasyon, ma, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa usapan. Nagkaroon kami ni Isabel ng mahirap na taon. Humina ang negosyo ko at naisip namin na makakabuti para sa ating lahat na magkasama-sama. Humina. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Dito na nagsimulang maging malinaw ang lahat. Ang kanilang biglaang pagdating, ang kanilang piking alok ng pakikipag-ayos, ang kanilang interes sa aking marangyang bahay. Ito pala ang ugat. Humina? Tanong ko. Iyon ba ang tawag ninyo dito? Nakita kong nagpalitan sila ng tingin ni Isabel. Isang tingin na puno ng babala, ngunit huli na. Si Marco, tulad ng kanyang ama, ay mayabang. At ang kayabangan ay laging nauuwi sa kapabayaan. Brutal ang real estate market ngayon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdadahilan na para bang kasalanan ng mundo ang kanyang mga problema. Kinailangan naming magbawas ng gastos. Lumipat sa mas maliit na bahay. Tinanggal namin ang kasambahay. Nakastress. Kaya nang mabalitaan namin na nakabili ka ng lugar na ito, naisip namin na perfect timing. Perfect timing. Halos gusto kong matawa ng malakas. Pagkatapos nila akong ituring na parang isang kahihiyan sa loob ng maraming taon, ngayon na sila ang nangangailangan, biglang naging perfect timing? Paano ninyo ako nahanap? Tanong ko. Ang dati mong kapitbahay, sagot ni Isabel, may halong pagmamalaki sa kanyang boses, na para bang siya ay isang magaling na investigador. Si Aling Susan. Naging madaldal siya tungkol sa biglaan mong swerte. Isang bahay sa Tagaytay, sabi niya, at ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay may halong inggit at pag-asa. Nakakabilib para sa isang taong nagtrabaho lang bilang nurse sa buong buhay niya. Nurse. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang iyon ay puno ng paghamak. Na para bang ang pag-aalaga sa may sakit, ang pagliligtas ng buhay, ang pagtulong sa kapwa, ay isang bagay na dapat ikahiya. Ito ang parehong tono na ginagamit niya noon pa man tuwing tinatanong tungkol sa aking trabaho. Nagtrabaho ako bilang nurse sa loob ng 37 taon, sabi ko ng mahinahon, ngunit may diin sa bawat salita. Nagligtas ako ng mga buhay. Hinawakan ko ang mga kamay ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay para hindi sila mag-isa. Ipinagmamalaki ko ang trabahong iyon. Alam kong hindi nila naiintindihan. Ang nakikita lang nila ay ang pera. Ang halaga. Ang tanong ay, gaano kalaki ang kanilang problema? Magkano ang utang ninyo? Diretsyong tanong ko. Ma, hindi tama yan. Simula ni Marco, ngunit pinutol ko siya. Hindi tama? Dumating kayo rito nang walang paalam, dala ang mga maleta na parang magtatagal kayo, nagsasalita ng pakikipag-ayos pagkatapos ng maraming taon ng pagwawalang bahala. At sa tingin mo ang tanong ko, ang hindi tama? Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya sa mata. 15 taon akong kasal sa ama mo. Alam ko ang itsura ng desperasyon. Alam ko kung paano magkunwari na maayos ang lahat habang guguho na ang mundo mo. Ang mukha ni Marco ay nanlumo. Sa isang saglit,
nakita ko muli ang takot sa mga mata ng isang batang lalaki. Bumulong siya ng isang numerong halos hindi ko marinig. "Ano?" tanong ko. Inulit niya, mas malakas ng kaunti. 3 milyon. 3 milyong piso. Ang halagang iyon ay nanatili sa hangin. 3 milyon. Hindi lang ito utang. Ito ay isang hukay. Isang malalim na hukay na sinubukan nilang takpan sa pamamagitan ng pagpunta sa akin. Akala nila ako ang kanilang hagdan para makaahon. Ngunit hindi nila alam, ang lugar na pinuntahan nila ay hindi isang palasyo, kundi isang kanlungan na itinayo sa pundasyon ng mga sakripisyo at mga pusong wasak. 3 milyong piso. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng aking sala, lumilikha ng mga alon ng katotohanan na sumalpok sa aming lahat. Ang lahat ng pagkukunwari, lahat ng kasinungalingan tungkol sa pakikipag-ayos ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Sila ay nalulunod at ako ang tanging salbabida na nakikita nila. Naramdaman ko ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib. Iyon ang likas na ugali ng isang ina. Ang kagustuhang ayusin ang lahat, na tulungan ang anak na nasasaktan, na alisin ang sakit. Ngunit ako ay hindi na ang parehong babae na umalis sa Pilipinas, maraming taon na ang nakalipas. Ako ay mas matanda na ngayon, at sana ay mas matalino na. Tinuruan ako ng buhay at ng mga babae sa lugar na ito, na ang pagtulong ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbibigay. Minsan, ang tunay na tulong ay ang pagtuturo sa isang tao kung paano tulungan ang kanilang sarili. Kaya napagdesisyonan ninyong pumunta dito, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, walang bahid ng galit, kundi puno ng isang malungkot na pag-unawa. At ano ang plano? Makitira sa akin hanggang sa makabangon kayo? Mabuhay sa aking kabutihang loob habang inaayos ninyo ang inyong mga problema? Naisip namin na maaari nating tulungan ang isa't isa. Mabilis na sagot ni Marco. Tila nabuhayan ng loob dahil sa aking kalmadong tono. Sinusubukan niyang gawing isang marangal na alok ang kanyang desperadong plano. Tumatanda ka na, Ma. Nag-iisa ka dito sa bundok. Naisip namin na maaari kaming magbigay ng kasama, tumulong sa pag-aayos ng bahay, siguro mag-ambag sa mga gastusin. Mag-ambag sa gastusin, inulit ko ang kanyang mga salita, walang emosyon. Gamit ang anong pera. Ang tanong na iyon ay muling nagpatahimik sa silid. Sa labas ng bintana, natanaw ko si Lola Corazon na nagdidilig sa hardin, tinuturuan ang 2 bagong residente kung paano magtanim. Siya ay 68 taong gulang, ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng tawa na nakuha niya mula sa paglampas, sa pagtataksil ng sarili niyang mga anak at muling paghahanap ng ligaya. Gusto ninyong malaman ang pagkakaiba ninyo sa mga babaeng nakatira dito? Sabi ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit matatag. Sila ay tapat sa kanilang sitwasyon. Hindi sila dumarating na may magarbong kwento tungkol sa pagnanais na makasama ako. Sinasabi nila, wala na po akong mapupuntahan. Wala na po akong natira. Kailangan ko po ng tulong. Sila ay nagtatanong, sa halip na humingi. Sila ay nagpapasalamat. Sa halip na umaktong may karapatan sila sa lahat. May karapatan? Sumiklab si Isabel. Ang kanyang pagpipigil ay sa wakas ay bumigay. How dare you? Pamilya mo kami! Pamilya ba talaga? Tanong ko, diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang pamilya ay hindi nawawala ng ilang buwan o taon at bigla na lang lilitaw kapag may kailangan sila. Ang pamilya ay hindi nagbibitiw ng masasakit na salita tungkol sa trabaho o sa pamumuhay ng isang tao. Ang pamilya ay hindi tinatrato ang mga pagbisita bilang isang obligasyon na kailangang tiisin. Naging abala kami, protesta ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang kapani-paniwala. Abala, sabi ko. Masyadong abala para tumawag, masyadong abala para magsulat. Masyadong abala para alalahanin ang kaarawan ko 3 taon ng sunod-sunod. Ngunit hindi masyadong abala para hanapin ang address ko sa internet at magmaneho ng 4 na oras ng inakala ninyong mayroon akong maibibigay sa inyo. Ang katotohanan
ay bumalot sa silid na parang alikabok matapos ang isang pagsabog. Wala nang natira sa kanilang mga pagkukunwari. Ang pinakamasakit sa lahat, patuloy ko, tinitingnan si Marco nang may tunay na kalungkutan, ay kung tumawag ka lang sana 3 buwan na ang nakalipas at nagsabi ng totoo, tinulungan kita. Kung humingi ka ng tulong sa halip na dumating para kunin ito, gumawa sana ako ng paraan. Tinulungan mo sana kami? Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Marco. Oo, ibebenta ko sana ang aking emergency fund. Maaari kitang bigyan ng 800,000, marahil 1,000,000. Sapat na para patatagin ka habang gumagawa ka ng totoong plano. Narinig ko ang pigil na paghinga ni Isabel. Alam kong kinakalkula niya sa kanyang isipan na hindi sapat ang halagang iyon para sa kanilang problema, ngunit sapat na para bigyan sila ng oras. Pero hindi ka humingi, sabi ko. Nag-assume ka, nagplano ka. Dumating ka dito na umaasang titira sa inakala mong marangyakong bahay at mabubuhay sa aking tagumpay nang hindi man lang inaamin ang iyong mga kabiguan o humihingi ng pahintulot. Huminga ako ng malalim, oras na para ibigay sa kanila ang kanilang pagpipilian. Ang pagpipilian na huhubog sa kanilang kinabukasan at sa akin. Ang mga babae dito ay nagtatrabaho para sa kanilang tinatanggap, paliwanag ko. Tumutulong sila sa pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata, dumadalo sila sa mga sesyon ng counseling, lumalahok sa mga life skills workshop, nag-aambag sila sa komunidad sa abot ng kanilang makakaya. Inaalok mo ba kami ng parehong kasunduan? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay matalas at puno ng hinala. Tiningnan ko siya, ang babaeng ito na hindi nagtrabaho ni isang araw sa kanyang buhay, na sinusukat ang kanyang halaga sa kinikita ng kanyang asawa. Kaya ba niyang maghugas ng arinola ng mga matatandang residente? Kaya ba niyang umupo sa tabi ng mga babaeng umiiyak at mag-alok ng aliw nang walang panghuhusga? Kaya ba niyang magtanim ng gulay at makaramdam ng pagmamalaki sa pagpapakain sa mga taong walang-wala? Nag-aalok ako sa inyo ng isang pagpipilian, sabi ko sa wakas. Maaari kayong manatili dito at lumahok sa programa tulad ng lahat. Magbabahagi kayo ng isang maliit na bahay, tutulong sa mga pang-araw-araw na gawain, dadalo sa mga sesyon tungkol sa responsibilidad sa pananalapi at malusog na relasyon. Gagawa kayo ng isang plano para sa inyong kasarinlan na hindi umaasa sa ibang tao para lutasin ang inyong mga problema. Ang alok ay nanatili sa hangin na parang isang tulay na tila ayaw nilang tawirin. O, patuloy ko, maaari kayong umalis ngayon din. Magmaneho pabalik sa bundok na iyan at hanapin ang sarili ninyong solusyon sa sarili ninyong mga problema. Iyon lang. Iyon lang? Basag ang boses ni Marco sa hindi paniniwala. Iyon lang ang mga pagpipilian namin? Iyon ang mga pagpipilian ninyo? Dito? Pagtatama ko. Ang gagawin ninyo pagkaalis ninyo ay nasa sa inyo na. Ang desisyon ay nasa kanilang mga kamay. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, ang pandidiri at pagiging may karapatan na nakasulat doon, alam ko na sa aking puso kung ano ang kanilang pipiliin. Ang katahimikan ay muling pinutol, hindi ng kanilang sagot, kundi ng tunog ng mga bumubukas na pinto ng sasakyan sa labas. Ang van na naghatid sa mga babae sa bayan ay nakabalik na. Maya-maya pa, ang hangin ay napuno ng kanilang mga boses at tawanan. Ang himig na naging soundtrack ng aking bagong buhay. Nakita ko ang paninigas ng mga katawan ni Marco at Isabel habang papalapit ang grupo. Ang kanilang hindi mapakaling kilos ay nagpapakita na malapit na nilang makaharap ang mga taong tinawag kong aking tunay na pamilya. Bumukas ang pinto at kasunod nito ang mga pamilyar na tunog. Mga sapatos na iniiwan sa may pintuan, mga bag na ibinababa, at ang masayang kwentuhan ng mga taong bumabalik sa isang lugar kung saan sila ay kabilang. Teresita! Narinig ko ang boses ni Maria mula sa pasilyo. Bago pa ako makasagot, lumitaw na siya sa arko ng sala, karga ang kanyang anak na si Elena. Ang mukha ni Maria ay nagliliwanag sa isang uri ng kasiyahan na bihirang-bihira kong makita sa mga taon ko kasama sina Marco at Isabel. Ang ligaya ng isang taong nakahanap ng kaligtasan matapos mamuhay sa takot. Natigilan siya nang makita ang aking mga hindi inaasahang bisita.
Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala habang tinitingnan niya ang kanilang mamahaling damit at ang puot sa kanilang mga mukha. Ay, mahinang sabi niya, at inilipat si Elena sa kabilang balakang na tila pinoprotektahan ito. Paumanhin po, hindi ko po alam na may bisita kayo. Ayos lang, iha, sabi ko, at lumapit sa kanya ng may init at pagmamahal na natutunan kong ipakita ng malaya dito. Maria, gusto kong ipakilala sa iyo ang anak kong si Marco at ang asawa niyang si Isabel. Dumalaw sila. Ang mukha ni Maria ay agad na nagliwanag, tulad ng lagi niyang reaksyon kapag may mabuting nangyayari sa isang taong mahalaga sa kanya. Ang anak ninyo, ang galing naman. Siguradong tuwang-tuwa kayo na makita siya. Humarap siya kay Marco nang may tunay na sigla. Naku sir, lagi po kayong ikinukwento ni Teresita. Proud na proud po siya sa inyo. Naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi. Totoo iyon. Lagi kong ikinukwento si Marco noong mga unang buwan ko dito, nagbabahagi ng mga alaala, umaasa na balang araw ay maayos pa namin ang aming relasyon. Hindi alam ni Maria ang mga taon ng panlalamig at kaswal na kalupitan na nagtulak sa akin palayo. Ang naging tugon ni Marco ay ang lahat ng aking kinatatakutan. Sigurado akong ginagawa niya yan, sabi niya. Ang kanyang tono ay walang kabuhay-buhay at mapanghamak. Hindi siya tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi niya inilahad ang kanyang kamay. Hindi man lang niya kinilala ang presensya ng maliit na batang si Elena. Sa halip, tiningnan niya si Maria mula ulo hanggang paa. Tinitingnan ang kanyang simpleng maong at segunda manong pangginaw, ang kanyang mga kamay na may bakas ng trabaho at ang kanyang punto sa pagsasalita. Ang ngiti ni Maria ay nag-alinlangan at ang pagkalito ay bumalatay sa kanyang mga mata. Siya ay 21 taong gulang pa lang, ngunit sapat na ang kalupitan na kanyang nakita sa kanyang maikling buhay para makilala ito kaagad. Marco, saway ko, ngunit nagsasalita na siya. Naglaro-laro pala ng bahay-bahayan si Mama dito. Ano? Sabi niya kay Isabel. Sapat na malakas para marinig ni Maria. Kawang-gawa niya ang pag-ampon sa mga palaboy. Palaboy. Ang salitang iyon ay tumama kay Maria na parang isang malakas na sampal. Nakita kong nanlumo ang kanyang mukha at likas niyang niyakap ng mas mahigpit si Elena. Sa sandaling iyon, hindi siya isang malakas na ina na nalampasan ang pang-aabuso at kawalan ng tirahan. Siya ay isang batang babae na pinaalalahanan na may mga taong palaging titingin sa kanya bilang mas mababa sa tao. How dare you? Bulong ko, nanginginig sa galit. Ngunit bago pa ako makapagsalita, lumitaw si Lola Corazon sa likuran ni Maria. Sa edad na 68, nalampasan niya ang pag-abandona ng sarili niyang mga anak. Siya ay maliit sa pangangatawan, ngunit mabangis sa diwa. Isang tingin lang sa mukha ni Maria at naintindihan niya agad ang nangyari. May problema ba dito? Tanong ni Lola Corazon. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Wala namang problema, sabi ni Isabel nang may pekeng tamis. Nakikipagkilala lang kami sa mga bisita ni Teresita. Mga bisita, isa na namang sadyang pagmamaliit. Bulong si Maria ng isang bagay sa Espanyol at nagmamadaling umalis, kasunod ang naguguluhang pag-iyak ni Elena sa pasilyo. Sinundan siya ng tingin ni Lola Corazon at pagkatapos ay bumaling sa amin, ang kanyang mga mata ay parang bakal. 30 taon, sabi niya, na para bang nagkukwento lang. Ganon katagal kong tiniis ang mga anak ko na tratuhin akong parang basura. Natutunan ko na may mga taong masaya lang kapag may ginagawa silang maliit sa pakiramdam ng iba. At ang mga taong gumagawa niyan sa'yo ay hindi mo pamilya kahit ano pa ang nakasulat sa birth certificate nila. Sa wakas ay tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi ko alam kung sino ka, matanda, pero wala kang karapatang pagsabihan ako tungkol sa relasyon namin ng nanay ko. Wala ba? Kalmadong sagot ni Lola Corazon. Dahil sa nakikita ko, pinaiyak mo lang ang isang mabait na babae para lang maramdaman mong mas mataas ka. Pumasok ka sa tahanan ni Teresita at agad mong hinusgahan ang mga taong mahal niya. Sinasabi na niyan sa akin ang lahat tungkol sa kung anong klaseng anak ka. Anong klaseng anak ako? Ang boses ni Marco ay tumaas ng mapanganib. Ako ang anak na nagtiis sa mga drama niya sa loob ng maraming taon.
Ako ang anak na nagmaneho ng 4 na oras para subukang ayusin ang relasyon namin, para lang malaman na sinasayang niya ang pera niya sa mga kawanggawa sa halip na isipin ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanya na parang lason mula sa isang sugat. Inilalantad ang lahat ng kapangitan sa loob niya. At sa bawat salita, naramdaman ko ang huling hibla ng pagmamahal na pinanghahawakan ko na sa wakas ay naputol. Ang pamilyang minsan kong minahal ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay mga taong handang manakit para lang makuha ang gusto nila. At sa aking kanlungan, sa harap ng aking tunay na pamilya, hindi ko na iyon hahayaan. Ang mga salita ni Marco, ang laso na binitiwan niya sa hangin, ay nanatili doon. Kawanggawa. Isang salitang ginamit niya para maliitin, hindi lang ang mga babaeng tinutulungan ko, kundi pati na rin ako, ang aking mga desisyon, ang buong buhay ko. Ang bawat hibla ng pagmamahal na pinilit kong panghawakan para sa kanya ay tuluyan ng naputol. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang lalaking nasa harapan ko ay hindi na ang aking anak. Siya ay isang refleksyon ng lahat ng sakit at pagwawalang bahala na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Ang kaguluhan ay umakit pa sa ibang mga residente. Lumitaw si Ginang Reyes sa tabi ni Lola Corazon, ang kanyang mga mata, na sanay ng sumuri ng sitwasyon sa isang classroom na puno ng magugulong estudyante, ay mabilis na tinimbang ang tensyon sa silid. Sa likuran niya, nakita ko ang 2 pang babae. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sila ang mga babaeng alam kung ano ang pakiramdam na mapunta sa sitwasyong ganito. Ang pakiramdam na maliitin at yurakan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga kawanggawa, sabi ni Ginang Reyes, at ang kanyang boses ay may awtoridad ng isang taong gumugol ng 20 taon sa pagtuturo. Hindi ito malakas, ngunit ito ay matatag at bawat salita ay may bigat. Si Maria, na kararating lang, ay nakakapagsalita ng 3 wika. 2 semestre na lang sana ang kulang niya para matapos ang kanyang nursing degree nang sinimulan siyang istok ng kanyang dating kasintahan. Dito, habang inaalagaan ang kanyang anak at nagtatrabaho sa hardin, nag-aaral siya online. Sa susunod na buwan, magsisimula na siya sa isang internship sa isang klinika sa bayan. Tumingin siya kay Lola Corazon. Si Lola Corazon naman ay nagtayo ng isang matagumpay na catering business mula sa wala. Pinatakbo niya iyon sa loob ng 15 taon bago siya kinumbinsi ng kanyang mga anak na masyado na siyang matanda para hawakan ang sarili niyang pera. Ngayon, siya ang nagtuturo ng aming financial literacy workshops at tumutulong sa 3 pang babae na magsimula ng kanilang sariling maliliit na negosyo. Sina Marco at Isabel ay nakatitig lang, halatang hindi komportable na harapin ang katotohanan ng mga babaeng minaliit nila. At ako, patuloy ni Ginang Reyes, ako ay isang award-winning na high school principal sa loob ng 20 taon bago ako kinumbinsi ng aking asawa na ako ay walang kwenta, tanga at hindi kayang mabuhay nang wala siya. Naniwala ako sa kanya ng napakatagal na panahon, kaya nang sa wakas ay umalis ako, hindi ko man lang alam kung paano magsulat ng tseke o gumamit ng ATM. Si Lola Corazon ang nagturo sa akin. Si Maria ang tumulong sa akin na magsanay ng Espanyol. Si Teresita ang humawak sa aking kamay sa gitna ng aking mga panic attack at araw-araw na nagpapaalala sa akin na karapat-dapat akong iligtas. Humakbang siya palapit kay Marco. Kaya kapag tinatawag mo kaming kawanggawa, sabi niya ng mahinahon, tinatawag mong tanga ang nanay mo sa pagkakita sa aming potensyal kung kailan wala ng ibang nakakita. Minamaliit mo hindi lang kami, kundi pati na rin ang kanyang paghuhusga, ang kanyang habag, at ang kanyang kakayahang makilala ang lakas sa mga taong wasak. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan, tanging ang pagtiktak ng orasan at ang malayong pag-iyak ni Elena na lamang ang maririnig. Ang mukha ni Isabel ay namutla sa ilalim ng kanyang makeup, at si Marco ay tila nahihirapang huminga. Katawa-tawa ito. Sa wakas ay bulalas ni Isabel. Hindi kami naparito para pangaralan ng isang grupo ng ano? Tanong ko ng mahinahon. Tapusin mo ang sasabihin mo, Isabel. Isang grupo ng ano?
Ngunit hindi niya masabi. Hindi niya kayang bigkasin ang mga pangit na salita sa kanyang isipan. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang galit kay Marco. Kasalanan mo ito, singhal niya. Sabi mo may pera siya? Sabi mo marangya ang buhay niya? Pinaniwala mo ako na ito ang solusyon sa mga problema natin. Akala ko ba, sagot ni Marco, paano ko malalaman na nabaliw na pala siya at naging isang santa? Santa. Ang salitang iyon ay puno ng paghamak, na para bang ang pagiging mahabagin ay isang depekto. Na para bang ang pagpili na tulungan ng iba ay isang senyales ng pagkasira ng ulo. Sa tingin ko, sabi ni Lola Corazon, na para bang nag-uusap lang kami. Oras na para umalis kayo. Wala kang karapatang sabihin sa amin iyan, sigaw ni Marco. Bahay ito ng nanay ko. Hindi, sabi ko, at ang aking boses ay pumuputol sa tensyon na parang isang matalim na kutsilyo. Bahay ko ito, sentro ko, kanlungan ko, at sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa katahimikan na parang mga bato sa isang tahimik na lawa. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkalito, hindi paniniwala, at sa huli, galit. Pinipili mo sila kaysa sa akin? Tanong niya, basag ang boses sa hindi paniniwala. Sarili mong anak? Tinitigan ko siya at nakita ko hindi ang batang inalagaan ko, kundi ang lalaking pinili niyang maging. Isang lalaking kayang paiyakin ang isang batang ina para lang sa kanyang kasiyahan. Isang lalaking kayang pumasok sa kanlungan ng iba at agad itong sirain. Isang lalaking sinusukat ang sariling halaga sa kung gaano niya kayang maliitin ang iba. Pinipili ko ang pagmamahal kaysa sa kalupitan, sabi ko. Pinipili ko ang respeto kaysa sa pagiging may karapatan. Pinipili ko ang pamilyang pinili rin ako. Ang mukha ni Marco ay nanlumo, hindi sa lungkot, kundi sa galit. Isang purong galit dahil sa pagkakait sa kanya ng isang bagay na sa tingin niya ay karapatan niya. Magsisisi ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Nagmaneho kami hanggang dito para bigyan ka ng isa pang pagkakataon at itinatapon mo lang iyon para sa mga taong ito. Kapag matanda ka na, may sakit at nag-iisa, huwag kang iiyak sa amin. Ang banta ay nanatili sa hangin. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang ginhawa. Tapos na ang pagkukunwari. Hindi ako mag-iisa, sabi ko. Hindi na ako muling mag-iisa. At parang tinawag ng aking mga salita, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa akin. Bumalik si Maria, ang kanyang mukha ay may bakas pa ng luha, ngunit ang kanyang baba ay nakataas. Isa-isa, lumapit ang ibang mga babae, hindi nananakot, nandyan lang. Sumusuporta. Umalis na kayo. Ngayon din, sabi ko, ang boses ko'y kalmado ngunit nakamamatay. May 5 minuto kayo. Sa huling pagkakataon, lumingon si Marco sa pintuan. Huwag kang tatawag kapag kailangan mo ng tulong, sabi niya. Puno ng kamandag ang kanyang boses. Hindi ako tatawag, simpleng sagot ko. Sumara ang pinto sa likuran nila. Habang nawawala ang ugong ng kanilang makina, napagtanto kong umiiyak ako. Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa ng pagpapakawala sa isang bagay na matagal nang lumalason sa akin. Lumipas ang 2 taon. Tila ba ang pagsara ng pintong iyon at ang pag-alis ng sasakyan ni Marco ay hindi lang nagwakas sa isang masakit na kabanata ng aking buhay, kundi nagsilbi ring isang seremonya. Isang ritual ng paglilinis. Simula noon, ang hangin sa kanlungan ng Pag-asa ay tila naging mas sariwa. Ang sikat ng araw ay mas naging maningning. Ang mga tawa ay mas naging malakas at totoo. Ako ay 61 na ngayon. Mas marami ng pilak ang aking buhok. At ang aking mga kamay ay mayroon ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa lupa. Isang testamento sa isang buhay na puno ng layunin. Ang mga gabing walang tulog na puno ng pag-aalala ay napalitan na ng mahimbing na pamamahinga. Ang pagkabalisa na dulot ng paghahangad sa pag-apruba ng iba ay naglaho na. Ang kanlungan ng Pag-asa ay namulaklak. Ang 6 na maliliit na bahay ay naging 12, bawat isa ay tahanan ng mga babaeng muling itinatayo ang kanilang mga buhay.
Ang hardin na sinimulan ni Lola Corazon bilang isang maliit na taniman ng mga halamang gamot ay sumasakop na ngayon sa halos 2 ektarya na nagbibigay hindi lang ng sariwang gulay para sa aming hapag kundi pati na rin sa lokal na food bank. Si Lola Corazon mismo ay naging isang lokal na alamat. Ang kanyang mga workshop sa financial literacy ay dinadaluhan na ngayon ng mga kababaihan mula sa 3 karatig bayan. Sa edad na 70, siya ay gumagalaw na parang isang general, nag-oorganisa at nagtuturo ng may bagsik at pagmamahal. Si Ginang Reyes naman ang naging aming hindi opisyal na coordinator. Ang kanyang likas na talento sa organisasyon ang nagpapanatili sa maayos na takbo ng aming lumalaking komunidad. Kami ay nasa proseso na para maging isang lisensyadong pasilidad na mangangahulugan ng tulong mula sa gobyerno at kakayahang tulungan ang mas marami pang nangangailangan. At si Maria ang naging aming unang kwento ng tagumpay. Ang dating takot na dalagita ay isa ng lisensyadong nurse, nagtatrabaho sa emergency room ng ospital sa bayan habang nag-aaral para sa kanyang nurse practitioner certification. Ang kanyang anak na si Elena, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal. Tinatawag niya akong abuela o lola. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Ginang Reyes sa kusina, may dumating na bisita. Isang batang babae, marahil ay 25 taong gulang, na may mga matang pagod at puno ng takot. Hawak niya ang isang maliit na bag at isang lukot na papel. "Sino po ang nagrekomenda sa amin?" Tanong ko ng malumanay. Iniabot niya ang papel. Nakasulat doon sa letterhead ng ospital, "Pakikontak ang kanlungan ng Pag-asa. Sabihin mong si Dr. Maria Valdez ang nagpadala sa iyo. Iniligtas nila ang buhay ko, maililigtas ka rin nila. Dr. Maria Valdez." Napuno ng luha ang aking mga mata. Ang bunga ng aming pagmamahal at suporta ay namumunga na rin ng sarili nitong mga buto ng pag-asa. Ang aming munting kanlungan ay lumilikha na ng sarili nitong network ng paggaling. "Oo," sabi ko, pinipigilan ang aking emosyon. Kilala namin siya, maligayang pagdating sa kanlungan ng Pag-asa. Ang ginhawa sa mukha ng batang babae ay sapat ng kabayaran sa lahat ng hirap. Habang dinadala ni Ginang Reyes ang aming bagong residente sa opisina, nag-vibrate ang aking telepono, isang text message mula kay Marco. Ang pangalan ni Marco sa screen ng aking telepono ay nagdulot ng isang pamilyar na kaba sa aking dibdib. 2 taon. 2 taon ng pinagpalang katahimikan. Walang mga tawag, walang mga email, walang mga sorpresang pagbisita. Ang katahimikang iyon ay nagbigay sa akin ng espasyo para pagalingin ang sarili ko, para palakasin ang aking espiritu nang walang patuloy na paghila pababa ng kanyang negatibidad. Nag-alinlangan ako. Isang bahagi ko ay gustong baliwalain ito, ngunit ang isa pang bahagi ay kailangang malaman. Binuksan ko ang mensahe. "Ma, alam kong ayaw mo akong marinig, pero kailangan mong malaman. Naghiwalay na kami ni Isabel. 6 na buwan na akong nagte-therapy para maintindihan kung bakit laging nasisira ang buhay ko. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ngayon. Mali ako sa lahat. Hindi ako humihingi ng tawad o ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko lang malaman mo na nakikita ko na ngayon ang sinayang ko. Sana masaya ka. Sana natagpuan mo ang pamilyang nararapat sa iyo. M." Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ang isang bahagi ko, ang bahaging naging ina niya sa loob ng 34 na taon, ay gustong sumagot kaagad. Gustong sabihin na ayos lang, na may pag-asa pa. Gustong subukang buuin muli ang mga basag na piraso. Ngunit ang mas matalinong bahagi ko, ang bahaging inalagaan at pinalakas ng 2 taon ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga, ay alam na ang katotohanan. Ang ilang relasyon ay hindi na maayos. Ang ilang sugat ay masyadong malalim para paghilumin. Ang pag-amin ni Marco sa kanyang mga pagkakamali ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang sariling paggaling. Ngunit hindi nito binubura ang mga tao ng sakit na kanyang idinulot. At hindi ito lumilikha ng isang obligasyon para sa akin na hayaan siyang saktan ako muli. Ang pagpapatawad ay isang bagay.
Ngunit ang pagpapahintulot na bumalik ang lason sa iyong buhay ay ibang usapan. Ang kapayapaan ko ay masyadong mahalaga. Ang kapayapaan ng mga babae sa lugar na ito ay masyadong mahalaga. Nang may kapayapaan sa aking puso, pinindot ko ang delete. At sa paglaho ng kanyang mensahe, naramdaman ko ang huling bigat na tuluyan nang naalis sa aking mga balikat. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Ginang Reyes na kararating lang mula sa pag-aasikaso sa aming bagong residente. Ngumiti ako, isang ngiting totoo at malaya. Ang lahat ay perpekto, sabi ko, at iyon ang pinakatotoong naramdaman ko. Nang hapong iyon, umakyat ako sa burol sa likod ng aming gusali, sa paborito kong upuan kung saan tanaw ko ang buong ari-arian. Ang 12 bahay, ang malawak na hardin, ang palaruan kung saan ang mga batang tulad ni Elena ay maaaring maging bata ng walang takot. Ito ay malayong malayo sa marangyang bahay na inaasahan ni na Marco at Isabel. Walang marmol, walang mamahaling muebles. Ngunit mayroon itong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Kapayapaan. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Ginang Teresita, ako po si Carol Williams, isang social worker. Ibinigay ni Dr. Valdez ang numero ninyo. Mayroon akong isang ina at 2 anak na nangangailangan ng agarang tirahan. Ngumiti ako habang iniisip na kung saan sila ipapatulog. Ganito na ito ngayon, isang walang katapusang tanikala ng pag-asa, isang gumaling na babae na umaabot sa isa pa. Habang lumulubog ang araw, nanatili ako sa aking upuan, pinakikinggan ang mga tunog ng aking piniling pamilya na naghahanda ng hapunan. Ang tawa mula sa kusina, ang kalansing ng mga plato, ang masayang kwentuhan. Mali si Marco sa maraming bagay. Ngunit siguro ang pinakamali niya ay ito. Ang mga babaeng ito ay hindi ako iniwan na walang dala. Sila, sa katunayan, ang nagbigay sa akin ng lahat. Ang pagmamahal na hinanap ko sa buong buhay ko, hindi ko ito nahanap sa dugo at apelyido. Nahanap ko ito sa mga sirang piraso, sa mga ibinahaging luha, sa mga kamay na nagtutulungan, at sa mga pusong pumili na magmahal pabalik. At iyon, para sa akin, ang tunay na kahulugan ng pamilya. At iyan ang aking kwento. Isang kwento ng sakit, ngunit higit sa lahat, isang kwento ng paggaling. Isang kwento ng pagkawala at muling paghahanap sa sarili. Marami sa inyo marahil ang nagtatanong, Teresita, hindi mo ba pinagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi ka ba nangungulila sa iyong anak? Ang totoo? Oo. May isang maliit na bahagi sa puso ng bawat ina na laging mangungulila sa kanyang anak, kahit gaano pa kalaki ang sakit na idinulot nito. Ngunit natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ang pagpili sa iyong kapayapaan ay hindi isang kasalanan. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagpapakawala sa isang bagay na sumisira sa iyo. Ang pag-alis ni na Marco at Isabel ay parang isang operasyon. Masakit, dumugo. Ngunit kinailangan itong gawin upang alisin ang kanser na dahan-dahang pumapatay sa aking espiritu. At pagkatapos ng operasyon, nagsimula ang tunay na paggaling. Dito, sa kanlungan ng pag-asa, kasama ang aking mga anak na babae sa puso, natagpuan ko ang isang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit, isang pagmamahal na nagpapalakas sa halip na manghina. Natagpuan ko ang pamilyang nararapat sa akin, at natagpuan din nila ako. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong kwento. Kayo na nakikinig at nanonood, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na maging invisible sa sarili niyong pamilya? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na kailanganing pumili sa pagitan ng pamilya sa dugo at ng kapayapaan ng inyong kaluluwa? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kayong matakot magsalita. Ang bawat kwento ay mahalaga. Ang bawat tinig ay kailangang marinig. At huwag kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang narating ng ating munting komunidad ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at laging tandaan,
Hindi pa huli ang lahat para bumuo ng pamilyang magbibigay sa inyo ng pagmamahal na tunay ninyong nararapat. Kahit pa nangangahulugan iyon na kayo mismo ang magtatayo nito mula sa simula. At iyan ang aking kwento. Isang kwento ng sakit, ngunit higit sa lahat, isang kwento ng paggaling, isang kwento ng pagkawala, at ng muling paghahanap sa sarili. Marami sa inyo marahil ang nagtatanong sa kanilang mga sarili, Teresita, hindi mo ba pinagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi ka ba nangungulila sa iyong anak? Ang totoo, oo. May isang maliit na bahagi sa puso ng bawat ina na laging mananatiling naghahanap, laging mangungulila sa kanyang anak kahit gaano pa kalaki ang sakit na idinulot nito. Hindi iyon mawawala. Ngunit natutunan ko ang isang napakahalagang aral sa aking pagtanda. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Uulitin ko po, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ang pagpili sa iyong kapayapaan ay hindi isang kasalanan. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagpapakawala. Ang pagpapakawala sa isang bagay na unti-unti nang sumisira sa iyo. Ang pag-alis ni na Marco at Isabel sa aking buhay ay parang isang masakit na operasyon. Oo, masakit, dumugo. Ngunit kinailangan itong gawin upang alisin ang cancer na dahan-dahang pumapatay sa aking espiritu. At pagkatapos ng operasyong iyon, doon nagsimula ang tunay na paggaling. Dito, sa kanlungan ng pag-asa, kasama ang aking mga anak na babae sa puso, natagpuan ko ang isang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Isang pagmamahal na nagpapalakas sa halip na manghina. Isang pagmamahal na nagtatayo sa halip na manira. Natagpuan ko ang pamilyang nararapat sa akin at higit sa lahat, natagpuan din nila ako. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong kwento. Kayo na matiyagang nakinig at nanood hanggang sa dulo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na maging invisible, na maging isang anino na lamang sa sarili niyong pamilya? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na kailanganing pumili sa pagitan ng pamilya sa dugo at ng kapayapaan ng inyong kaluluwa? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag po kayong matakot magsalita. Ang bawat kwento ay mahalaga. Ang bawat tinig ay kailangang marinig. At huwag kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang narating ng ating munting komunidad ng pag-asa at pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. At lagi ninyong tatandaan, hindi pa huli ang lahat para bumuo ng isang pamilyang magbibigay sa inyo ng pagmamahal na tunay ninyong nararapat. Kahit pa nangangahulugan iyon na kayo mismo ang magtatayo nito mula sa simula.